Hello, hello, Aquarius Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong July 2026 Wheel of Your Fortune reading. Alamin natin ang holistic reading para sa inyo, iba't ibang aspeto ng buhay. Very, very detailed ito. So, upo na, upo na. But first, mga Aquarius, ihanda mo na ay yung isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo po, atin po yung babasahin by using these cards. Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. Your cards for your fortune. This is for yourself, for your wealth, kayamanan, para po sa iyong pamilya, para sa iyong mare-receive ngayon. Wow, beautiful. Para sa iyong well-being. Nice, nice, nice. Para po sa iyong love life, sa iyong career, sa iyong friendships, at sa iyong future. Mamaya buksan natin yan sa dulo. Napaka-holistic, di ba? So, bago ko to basahin, thank you muna mga Aquarius para po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, sa mga nagla-like, nag-share, nag-comment. Malaking tulong po yan every time na meron po tayong libreng reading para sa inyo. So, please, please, please help me. Do not skip your ads. Okay? At the bottom, meron kang the Eight of Cups. Ito yung panahon, Aquarius, na maliliwanagan ka na. Kita mo ba yung eclipse na yan? Yung sun and moon ay magkapatong. Ibig sabihin, merong eclipse na nagaganap. During eclipse season, no? Diyan dumarating yung kaliwanagan natin sa mga ilusyon, sa mga katotohanan, sa mga peke, sa mga maling akala. So, dahil dito na-depict yung eclipse, sinasabi niya na ngayon, magigising ka na sa mga totoo, sa mga peke, sa mga ilusyon, sa mga realization. And here you are standing up. Halimbawa, na-realize mo, ay, hindi pala yan para sa akin. Ay, hindi na pala yan ang gusto ko. Ay, hindi na pala ako masaya. Ay, hindi na pala ako kontento dyan. You are now standing up and moving to the direction na alam mong ikakaligaya mo or ikakaunlad mo. Ito yung time na gagalaw ka na to get what you really want. Congratulations. Okay? Especially here in your core energy, ito ikaw, yourself. You have the Page of Cups. Ito yung panahon, Aquarius, na kailangan mo maging totoo sa iyong nararamdaman. Okay? Ano ba talaga ang nais ni Aquarius para maging madali sa'yo tumbukin at hanapin yung satisfying and fulfilling na direksyon. Kasi kung malabo sa'yo yan, halimbawa, hindi ka na masaya sa current career mo, so kailangan mong isipin, ano ba yung gusto ko? Gusto ko na talagang mag-abroad. So madali sa'yong tumbukin yung pa-abroad, di ba? Pero kung malabo sa'yo, hindi mo alam kung ano talagang gusto mo, mahihirapan kang umandar. Kaya importante talaga na marirealize mo with the help of this eclipse symbol kung ano ba yung nais ng puso ni Aquarius. Ano ba yung direksyon? Ano ba yung latag ng future na gusto mo? Kailangan hindi mo ide-deny yung tawag ng yung damdamin. Komprontahin mo yan, harapin mo, kilalanin mo para alam mo yung direksyon na pupuntahan. Clarify natin siya. So, mga Aquarius, tanungin muna kita ngayon, ano ba yung mga pangarap mo for yourself na gusto mong matupad? Hindi para sa iba ha, for yourself. Ano yung gusto mo, i-manifest natin, isulat mo yan, it will happen to you. The Page of Cups, the Eight of Wands. Tinatawag ka talaga, Aquarius, na pumunta ka sa direksyon ng tawag ng puso. Kitang-kita mo alam mo na ito yung gusto ko, ito yung nais ko, ito yung kaya ko, ilalaban ko ito. Many of you baka mag-travel, meron kang 8-8 pala dito. 8-8 is hindi lang abundance, kundi power. Power to create, power to begin, power to move. No? So sundin mo yung puso mo sa direksyon na pupuntahan mo talaga. Kayang-kaya mo yan. Okay?
In the area of your wealth, kayamanan, meron kang the Six of Swords. Ngayon, narinig ko dito, both cards ha, itong Eight of Cups at saka itong Six of Swords, pareho silang nagsasabi ng pag-andar or pag-abante sa buhay. Narinig ko dito na handa ka ng sumugal, handa ka ng kumilos para sa pagbabago ng kaperahan mo. Ayaw mo nang makontento lamang sa isang bagay na na-realize mo, ay, hanggang dito lang ba talaga ako? Wala ba akong iaangat? Wala ba akong ikakaunlad? Kasi parang meron pa eh. So now, ready ka nang tahakin yung landas na yun. Kung ikaw yung magka-travel, baka lilipad ka ng ibang bansa o lilipat ka ng ibang kumpanya o magbabago ka ng career para lang matupad itong kaginhawaan or pagganda ng antas ng buhay. Gagawin mo. Whether kasama mo pa dyan yung anak mo or family member mo, baka mag-migrate kayo or lumipat kung saan nandoon yung greener pasture, di ba? So this move will help you tremendously para mahanap yung fulfilling and satisfying life. Congrats and good luck. Ako'y very, very happy sa mga bagong gagawin mo. Clarify natin. So Aquarius, ano pong ginagawa nyo today habang kayo po ay nanonood ng ating reading? Ikaw ba ay naglalaba or nasa trabaho? Ikaw ba ay ready nang matulog or bagong gising lang? Comment po kayo sa baba. Six of Swords, the Ace of Cups. Yes, talagang may bagong dumating na rason ng bagong kaperahan. Kaya sabi mo, sige, gogora na ako, ilalaban ko na to. Ramdam mo, panatag ka eh. Merong, sabi nga daw, di ba, kapag nahihirapan ka kung tama ba yung desisyon mo, una mong indikasyon ay kapag magaan, kapag panatag, pag walang tug and pull, pag walang friction, walang pagpipilit, that is the right decision. Aramdam ko talaga dito na mararamdaman mo na kung ano man tong darating, magaan eh, payapa eh. You feel safe, you feel secured, kaya ilalaban mo siya, igogora mo siya dahil it will lead you to a very peaceful, happy, and fulfilling life. Congratulations. I-claim mo na yan. In the area of your family, meron kang the Two of Swords. Meron kang isang malaking desisyon patungkol sa pamilya. Kung lilipat man ng bahay, kung, I don't know why, pero pumasok dito na kung handa ka na bang ilipat yung mga anak mo sa probinsya dahil ikaw mag-a-abroad, parang ganon. Handa na ba yung mga anak para ilipat sila ng school dahil sabi mo, kailangan mag-adjust sa pera, parang ganyan. O kaya merong malaking desisyon tungkol sa negosyo na involve ang pamilya. Meron kang malaking bagay na kailangan mong harapin ngayon. At hindi pwede dito na binibaby mo yung problema or yung family mo. You need to be frank. Kailangan talaga ilatag na ito, pag-usapan na ito para once and for all masolve na. Kung ano man yung issue sa pamilya. Buksan ang puso para umunawa, para umintindi, para ilatag din yung concern mo, at buksan ang mga mata para makita mo yung realidad ng pamilya mo, para makahanap ka ng pinakamagandang solusyon. Okay? The Two of Swords, narinig ko dito, harapin na, panahon na para pag-usapan yan, panahon na para tuldukan kung ano man yung mga nahihirapan kang piliin patungkol sa pamilya. Two of Swords, the Knight of Swords. Narinig ko dito na take your time. Take your time in discussing this issue with the family. Pero dapat ngayon ina-actionan na. Hindi pwedeng pinapatagal, hindi pwedeng pinagpapasa walang bahala or pinagpapaliban. Kailangan harapin pero dahan-dahan. Kailangan dito meticuloso ang approach mo, maingat, slowly. Nang sa ganon, makuha mo yung pinakatamang timpla ng pag-solve dyan. Narinig ko dito parang very, very delicate kasi yung topic. No? Napaka-meticuloso or napaka-importante ng issue para ikaw ay mag-ingat sa mga bawat sasabihin or bawat hakbang. Okay? Pero sabi dito, kayang-kaya mo naman yan.
Ang importante lang talaga, gumagalaw ka to solve this. Okay? In the area of your what you receive, meron kang the King of Pentacles. Meron kang aasikasuhin ngayon patungkol sa kaperahan mo. Maaring, narinig ko kasi parang meron ka ng permanenteng approach pagdating sa isang kaperahan. Halimbawa, negosyo or trabaho. Sabi mo, ayoko na ng laro-laro. Ito na yung panahon na kukunin ko talaga yung alam kong ikaka-asenso ko. Ayoko na ng paiba-iba. Ayoko na ng paligoy-ligoy. I want something permanent. Kaya ngayon darating sa'yo yung chance for something na long term. Halimbawa, this time papasok sa'yo yung isang chance for a job na talagang doon fulfilling, satisfying, stable, at merong regular na work. Halimbawa, may kontrata ka dyan at maganda ang benefits, maganda ang pasweldo, halimbawa. O kaya ngayon, makakahanap ka ng pinakamagandang diskarte para maitayo mo na yung negosyong gusto mo. This is all about you being practical, being realistic pagdating sa approach mo sa kaching-kaching. Hindi na pwede yung hindi sigurado. Kailangan sigurado. Kailangan merong hulog yung kilos mo. No? Halimbawa ngayon, aalis ka sa isang bagay. Kailangan yung kasunod sigurado, permanente. Kailangan merong papanghahawakan. Para yung flow ng kaperahan, yung flow ng income dire-diretso. Okay? The King of Pentacles. Clarify natin. You have the Six of Wands. Yay! Kung ano man tong venture na ito, napapasokin mong bago, panalo ka daw dito eh. Parang kailangan daw mag-focus ka lang dyan, ibigay mo yung full attention mo, huwag ka nang makinig pa sa dikta ng ibang tao or sa puna ng ibang tao. Halimbawa, balak mong magtayo ng sari-sari store sa harap ng bahay mo pero anim yung other sari-sari store sa paligid. Pero sabi mo, wala akong pake. Kahit pa sabihin yung gaya-gaya ko, itatayo ko to dahil kailangan ko ng solid na income ngayon. Parang ganon. O halimbawa sa work, sabi mo, ayoko na dito, toxic na halimbawa. Tapos meron kang a-applyan na bago. Ang dami mong kakompetensya, ang dami mong kasabayan. Pero ikaw ang namayani. Ikaw ang chosen one to have this permanent, stable, long-lasting job. Parang ganon. So congratulations. The stability of your finances is winning this time. Congrats po. In your, I don't know why, pero narinig ko loto. Medyo biglang pumasok yung image of winning lottery or winning a raffle. Congrats. In your well-being, meron kang the Sun card. Kung kayo po'y dumanas ng medyo hindi magandang pakiramdam itong mga nakaraang linggo or nakaraang buwan, sinasabi ng Sun card na bubuti na po ang inyong lagay. Pagbuti ng kalusugan, pagbuti ng mental health, you will feel lighter, fresher, optimistic, and very, very happy. Congrats po. Pinapayuhan ka to go out, enjoy the sun, enjoy the nature, surround yourself with kids. Parang kasi kapag kasama mo yung mga bata, mas nabubuhay yung pusong bata mo din na parang enjoyment, happiness, relaxation. So, surround yourself with the young ones. Okay? But for others, sa mental health mo naman, lumilinaw na yung mga dating malabo or magulo. Kaya parang pakiramdam mo lumaya ka, gumaan ang pakiramdam, gumaan ang disposisyon. Congratulations. Clarify natin. Sun card is being clarified by. Narinig ko rin dito na parang malulusaw lahat ng stress mo or alalahanin mo tungkol sa isang bagay dahil lalayo ka na, lalaya ka na. Kaya parang nagkaroon ng pagkagaan sa damdamin. Sun card, the Judgment card. Judgment's all about seeing the truth and realizing the truth. Na parang new life, new beginning, maliwanag na po sa akin God, okay na, maayos na, at ramdam mo na parang nagbabagong buhay ka na. You are having this new chapter of your life away
from something na nagpalungkot sa'yo. Sabi mo, God, kung talagang ito yung para sa akin, I'm gladly accepting this new life. I'm gladly welcoming this renewed fortune for me. Congratulations. In your love, meron kang the King of Wands. Alam mo, merong sa mga single muna, meron darating na isang letter Z, na isang tao na very, very active siya, very dynamic, ano siya adventurous, spontaneous, very exciting ang kanyang energy, na ginag ginagawa kanyang adventurous din, na kada meet up ninyo, you feel so excited. You are looking after or looking out for exciting experience sa taong ito. Um, Outgoing din siya. Mahilig siya sa mga trekking or um, partying, or mahilig siya na magbakasyon or pumunta sa iba't ibang lugar. Very well versed din siya sa kultura. Siya din ay isang go-getter, matayog ang pangarap. Very, very, tawag dito, marami din siyang gustong maabot sa buhay. Kaya nai-inspire ka sa kanyang sigasig sa buhay. So this exciting new partner or new kadate para sa mga single dyan, nako, it will bring up the excitement in you. Congratulations. For others naman, sa ibang Aquarius dyan na hindi naman single or may karelasyon na, sinasabi dito na kailangan meron kang willpower to really direct your lives sa mga plano. Okay? Pinapayuhan ka dito na kailangan meron direksyon, tulungan kayo tungkol sa mga balak yung gawin. May plano kayo about your future. Kaya pag-usapan, hindi pwedeng ma-pride, hindi pwedeng ma-ego. Ilapag sa lamesa para kayong mag-asawa, mag-partner, ay mapag-usapan na ng prangka yung pangarap ninyo. Okay? Hindi pwedeng nakatenga or hindi sure. Kailangan sure. So grab that tapang, nakausapin si partner na parang, huy, anong plano natin? Anong goal natin dito? Kailangan nating mag-usap ngayon. Okay? So para sa mga single, a new exciting romantic partner. Para naman sa mga married, pag-usapan na ha. Para yung mga balak gawin ay magkaroon ng realidad. Okay? King of Wands. Oops, tumilapon, the Four of Swords. Mapapanatag ka, Aquarius, sa pagdating doon sa mga single, dinasal mo to. So, papanatag ka sa kanyang pagdating. You feel so relaxed. At hindi ka aligaga, hindi ka stress kapag kasama mo siya. Para naman sa mga married or may karelasyon na, pag-usapan na yan para ikaw ay makapagpahinga tungkol sa issue na ito. No? Surrender control and make sure na ready ka mag-comply or makipag-kompromiso tungkol sa mga plano ninyo. Meron kang kaagapay sa bagay na ito, kaya learn to relax, Aquarius. Okay? In your career, meron kang the Temperance card. Kung ano man tong aalisan mo at meron kang bagong gagawin patungkol sa career mo, kailangan dito matuto kang magtiis, Aquarius. Ito yung panahon na papatunayan mo talaga na kaya mo to, na mabibuild mo, magagawa mo, na magiging successful ka dito. Hindi ito mabilis. Hindi ito madali. Hindi ito instant. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, ito yung panahon na dadaanan mo talaga yung proseso. Kailangan mo makibagay, kailangan mo makisama, kailangan mong daanan yung sistema. At walang puwang dito yung reklamador or puro pagkainis o pagkairita or pagkainip. You need to be patient para magkaroon ng magandang resulta itong inaasikaso mo ngayon. Okay? Temperance card, you have the Six of Cups. Kung talagang nais mo daw magtagumpay dito at makalagpas ka sa mga obstacle and challenges, kailangan ibigay mo ang lahat. Okay?
Meron din sa inyo talaga nagsusumikap ngayon para magbago ang kwento ng buhay. Gusto mo nang makalayo sa mga pangyayari noon, no? Gusto mo nang mabitawan yung nakaraan para magkaroon ng changes sa fortune mo. So, tiyagain ito. Kayang-kaya mo naman daw tong ipanalo. Ang kailangan lang tibay ng loob, pasensya, at pagtitiis, magagawa mo rin yan. Okay? In your friendships, meron kang the Seven of Pentacles. Narinig ko dito na parang feeling mo you're so unsatisfied or disappointed about your friends. Dahil kapag may kailangan ka, wala sila. Pero kapag naman sila ang may kailangan, nandoon ka to console them, to love them, to assist them, to be a helping hand, 'di ba? Or shoulder to cry on. Pero pag ikaw naman kailangan, parang feeling mo, bakit kulang yung kanilang suporta? Bakit parang ako lang yung nag-e-effort? And you feel like hindi na worth it yung ugnayan na meron ka sa kanila. Narinig ko dito, you have to let them go. Kung sino man yung feeling mo na nagpapalungkot sa'yo or hindi patas yung effort na binibigay mo, syempre, dapat ang love unconditional. Wala kang hihintayin na kapalit. Pero pag naramdaman mo na parang unfair yung treatment at ikaw lang yung bigay ng bigay, you have to let that go because hindi kanya tinuturing na friend or hindi sapat yung love mo para mabigay din niya yung same love, 'di ba? So let them go and find your own people, find your own tribe, find those na mararamdaman mong vinavalue ka din. Okay? The Seven of Pentacles. The Page of Swords. Narinig ko dito, you need to take action on the truth. Parang meron kang marirealize sa isang GC. Parang meron kayong online group tapos marirealize mo ay, parang ako lang pala yung nag-e-effort dito. Parang hindi pala sila same level o same wavelength. And ikaw parang, sige, kailangan ko ng umaksyon dito. I need to leave them behind. At hanapin ko yung fortune ko somewhere else. Na alam kong suportado ako. Hindi ko kailangan magtiis sa mga bagay na bakit ako nahihirapan, bakit parang feeling ko alone ako. Parang ganon. Okay? In your future, bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang wedge. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Meron talagang humaharang pagdating sa mga nais mo. Kaya panahon to for you to really find that. Kilalanin yun. Maging aware ka doon para alam mo yung mga dapat mong iwasan at layuan. You also have money path. A path with money is waiting for you to find it. Yes, meron talagang direksyon para sa isang magpo-fulfill ng puso mo. Kaya kumilos ka, gumalaw ka, habulin mo, salubungin mo yung iyong kaperahan. You have got a two-faced friend. Yes, kinonfirm. Meron talagang isang kaibigan na talagang hindi mo kaibigan. So beware. You also have both money or property through an inheritance, winning or windfall. Kaperahan ng darating, saluhin, tanggapin, para sa iyo yan. Ang future ni Aquarius for July, Wheel of Fortune, the Three of Swords. Nako, paghilom, paghilom, paghilom. Kaya talagang aalis ka, lalayo ka na, aandar ka na. Kasi na-realize mo na, ay, hindi pala yan para sa akin. Ay, sinaktan lang ako niyan. Ay, dinurog lang ako niyan. So ngayon, kinikilala mo na yung mali. Kinikilala mo na yung source of pain. At malaking factor yan para maghilom. Kasi if you are not recognizing the reason of pain, nahihirapan ka mag-move on. Pero ngayon sabi mo, ayoko nang pakakulong sa bagay na yan. I will move on. I will chase the new things. I will start again. I will build again. At hindi ko nahahayaan na makulong ako sa pain na ito. Congratulations. The healing starts now. Kasi sabi ko nga, bagong buhay, kaliwanagan, happiness, freedom, paglaya. Three of Swords, the Two of Cups. Okay? Kung tungkol to sa isang ugnayan, sa isang pag-uusap, sa isang relasyon, o sa isang negotiation, kung painful talaga sabi mo,
I need to talk to this person at palayain ang sarili ko. Once and for all, I will just talk to them. Tell them my plan. Tell them my decision na makaabante na. So if this conversation is really tough, talagang madibdib at talagang marubdob, kailangan mo siyang pagdaanan para makalaya ka dyan. Congratulations, okay? May solution ka na to really set yourself free and find the real person or the real path for you or find the real purpose for you. Congratulations. So, Aquarius, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo tong one question mo. Inhale and exhale the answer to your question. The Six of Cups, the King of Cups, and the Eight of Pentacles. At the bottom, meron kang the Six of Swords. Yes, move on na tayo from our predicament or from our problems. Ano, may abante na, may paggaan na, may pag-andar na. You have 6 and 6 here. Huwag mong katakutan. That is angel number of reflection. Magbalik tanaw ka para makita mo kung gaano na ba kalayo ang narating mo. Ano na ba yung progress mo? Dahil yan yung fuel para sa'yo para maging mas matapang pa na umandar na. Here, you need to really let go of the past. Dahil hindi nakabuti sa'yo, hindi nakaganda, kaya bitaw na, no? Move on na tayo sa bago. You have King of Cups here, huwag ka mataranta, huwag ka matakot. Kalamayin mo emotion mo. Use your head, utak ang pairalin more than your emotions. Kayang-kaya mo tong trabahuhin, pagsumikapan, asikasuhin. No? Magaling ka, mahusay ka. Use your skills, use your talent to move forward and magkaroon ng progress dyan. Basta, wag ihalo ang emosyon, just do your best. Lahat ng lesson sa past, kunin yon para paalala sa'yo para magawa mo yung tama. And you will be successful here. If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Good for you. Congrats po. Okay? So Aquarius, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang yung July Wheel of Fortune. So mainyo ang swerte ngayon. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Basahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you mga Aquarius for watching hanggang dulo. I love you. This has been James, so James Taro PH. God bless everybody.